step at a time. I live for the moment in His love. For the moment in His love divine. Yes, hallelujah. Why think of tomorrow? Just live for today in His presence. Today. Don't worry about tomorrow. Sapagkat nandito ang ating Panginoon. Hallelujah. King Jesus. Each step of the way. The pathway is narrow, but He leads me on. Praise the Lord. The pathway is narrow. God bless you, Pastor Jack. Stronger. Yes, hallelujah. Each moment, each day. Yes, Lord. Hallelujah. For Jesus is leading. Amen, Lord. Hallelujah. It's evolved. Let's see the first stanza once again. I'm following Jesus. One step at a time. Hallelujah. I'm following Jesus. Yes, Lord. One step at a time. Yes, Lord, is our prayer. Hallelujah. I won't live for a moment in His love divine. In His love divine. Why think of tomorrow? Hallelujah. Why think of tomorrow? Just live for today. Yes, amen, Lord. Hallelujah. Just live for today. Yes, oh God. I'm following Jesus. Hallelujah. Each step of the way. Yes, oh God. Amen. Amen and amen. Ating palapakan ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. This is our prayer. This is our desire, Lord, na kami ay patuloy na makalakad, sumunod lamang, Panginoon, ayon sa iyong mga salita sa uling mga araw na ito. Hallelujah. Panginoon naming Diyos, muli minsan pa kami ay papasalamat at itinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Bayaan, Panginoon, Ikaw lamang siyang minsan pa ay madakila at mataas aming mga buhay sa gabing ito, O Diyos. At katulad ng aming inawit kanina, Lord, send your revival sa aming mga buhay, O Diyos. Because ang revival ay nagmumula sa iyo, Panginoon. By your Spirit, Lord, na gumagawa at kumikilos sa buhay ng iyong mga banal. May you send once again your words sa aming mga puso, O Diyos. At bayaang Ikaw ang siyang mahayag minsan pa. At makita pa namin, Panginoon, na mayroong kang kalwalatian sa iyong iglesia. That your glory, hallelujah, will be revealed sa iyong iglesia sa uling mga araw na ito sa pamamagitan lamang ng iyong mga salita, O Diyos, na aming tinatanggap at naririnig mula sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Bayang Ikaw ang minsan pang kumilos at gumawa sa buhay namin sa gabing ito. Bayang, O Diyos, na maging malaya ka at ang iyong kapangyarihan ay sumakop sa buhay namin. Hallelujah. At magpasimula kang magpalaya sa bawat isa. Magpasimula ka, O Diyos, na kumilos ng may kalakasan. At ang aming mga kaluluwa na pinanghihina ng maraming mga bagay ay magsimula minsan pang tumayo. Hallelujah. At maging malakas sa iyong banal na presensya.
Bayaan, O Diyos, isugo mo sa gabing ito ang mga aliw sa aming mga puso. At kung mayroong kalumbayan, isugo mo ang kagalakan, O Diyos. At kung mayroong kahinaan, isugo mo ang kalakasan sa bawat isa. Bayaang sa gabing ito ay magbigay daan ka minsan pa sa aming mga kahilingan, O Diyos. Ang aming mga nasa ng aming mga puso, hallelujah, ay bigyan daan nawa ng aming Diyos na mabuti sa lahat. At sa iyong mga salita ay aming minsan pa ay pinagatiwala ang aming mga buhay. Meron kang magagawa, O Diyos. At ikaw ay minsan pa ay mangungusap sa aming mga puso. At patuloy ka na mag-aayos at maglilinis. At patuloy ka magpapatibay sa pananampalataya. At patuloy ka magpapaalam ng aming mga puso, O Diyos. Hallelujah. At dahil kami ay nauuhaw sa iyo, Panginoon, may salita ka na magpapainom sa amin. Hallelujah. May Espiritu ka, O Diyos, na mag-aalis ng aming mga pagkauhaw. Hallelujah. Ang aming mga nasa, ang aming mga desire ay iyong tutugunan sa gabing ito. Kaya salamat minsan pa for your glory, for your presence, O Diyos, sa gabing ito. Bayahin ka, Panginoon, ang siyang mabigyan ng kalwalatian at kapurihan. Bayahin, O Diyos, ay mga salita ay maging malaya minsan pa. At kami, Panginoon, ay maaliw at bayang aming mga puso ay patuloy na ikagalak namin, Panginoon. At sumasampalataya kami na ikaw, O Diyos, ay nanatiling mangungusap at manatili kang gagawa sa mga nasa ng iyong mga banal. May you bless once again your word at ang bawat isa, Panginoon, ay yung pagpalain ng iyong mga salita. Ang aming mga buhay, inahandog minsan pa sa iyo na isang mabango na samyo, Panginoon. At anumang mga bagay na maaari makapigil ay ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magwasak, mag-alis sa aming kaligitnaan. Bigyan mo kami ng isang malaya na Espiritu, O Diyos. At kung nasaan, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu, ang sabi ng iyong mga salita ay nandoon ang kalayaan ng bawat isa. Kaya sa gabi ito, sa iyo lamang namin maingat na ibinabalik ang lahat ng mga papuri at pasalamat at pagdakila. Bayaang sa iyo, O Diyos, ang lahat ng pagluwalhati. Sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus, ang aming manunubos. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and amen. Ating palapakan muli ang Panginoon. Can we say praise the Lord once again? Purihin ng Diyos, ay karapat-dapat sa gabi ito sa ating mga papuri at pasalamat. Just remain standing at tayo ay magbasa ng ating mga scriptures sa gabing ito. Magandang gabi sa ating lahat sa pangalan nating Panginoong Kristo Jesus. Let's open our scripture in Galatians chapter 6. At bayan natin sa gabi ito ang mga pangusap ang Diyos sa ilang mga simpleng mga bagay na inilagay ng Diyos sa puso ng inyong maliit na lingkod. Sa Galatians chapter 6, ating basahin from verse 7. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Can we say amen sa Word of God? Ang Diyos po magpala ng kanyang mga salita. May be seated, mga kapatid. Pupulain tayo ng biyaya ng Diyos sa gabing ito, sa gabi ng ating panalangin. At isang paghahanda muli at bilang bahagi ng mga preparation natin sa ating darating na joint fellowship at sa ating church anniversary. Sino sa atin ang excited? Excited ba kayo mga kapatid sa ating event na nakakamiss din ang camp meetings sa nakalipas na mahabang panahon every December. Gayon pa man, kung ito ang mga gawa ng Diyos sa ating panahon, I pray na ating lamang i-appreciate at enjoy ang araw na darating para sa ating fellowship kasama ang ilang mga churches ating nakasama sa ating fellowship. At ating ding sama sa prayer ngayong gabi ang biyahe nila Salome, Pastor Abraham Sakayan, at ang Diyos ang mag-ingat sa kanilang biyahe. Around 11 p.m. ang kanilang
I think ang kanilang dating, arrival sa Manila. At mag-stay sila kila Rebecca. So ating sama din sa prayer because I invited him, I request na siya ay mangusap sa atin this coming Sunday to give us words para sa patuloy na ikatitibay pa ng ating panampalataya because I believe also na may mga bahagi sa ating paglago ay nandoon sa ilang mga ginagamit ng Diyos to speak, to preach the word sa ating panahon. Taniwala ko na He will be a blessing to us this coming Sunday. So ating sama sa prayer, Pastor Abraham Sakayan. At siguro gusto ko na rin banggitin, God willing, this coming February, nag-invite din siya sa akin sa kanilang church anniversary. By the end of February, sama niyo kami sa prayer. So from now, mga 2 months, more than 2 months na lang from now, at napakabilis ng araw, ng mga buwan. So by the end of February, ay nandun kami sa Cebu, sa kanilang local church. Hindi lang para bumisita doon, kundi para makabahagi din sa kanilang pasalamat kung paanong ang Diyos ay gumagawa sa lugar na ito, ay nandun din. Ang Diyos ay gumagawa sa dako na yon, sa Cebu, sa Northern Cebu. At ang Diyos magpala na kanilang gawain doon. So ating sama sa prayer yan, sa inyong mga personal na panalangin. So sa gabi ito, I just want to share isang kaisipan mula sa ating binasa. At ang ating paksa is, in due time, we will reap life everlasting. At ating, bisa pa, ating i-check ang ating mga paghahasik na ginagawa sa gawain ng Diyos. Because niniwala ko na, katulad ng ating binasa, dahil pinapakita diyan na alam ng Diyos at nalalaman ng Diyos ang lahat ng ating mga gawa sa Espiritu. Alam ng Diyos kung paano tayo lumalakad sa panampalataya sa ating panahon. Tayo po ba ay nagpapatuloy, nagsisikap na lumakad sa panampalatayang ito? Sino sa atin ang nanalangin na bigyan pa tayo ng Diyos ng kalakasan to walk in faith, by faith, to walk in this faith? Dahil ang panampalatayang ito ay minsan lang ibinigay sa mga unang mananampalataya at hindi na po ito nabago sa napakahabang panahon. Ang madalas nating marinig noon sa ating mga senior pastor, sa ating beloved Pastor Franco, na this ministry, ang gawain na ito ay, it is just a continuation of Book of Acts. Ibig sabihin kung paanong ang mga mananampalataya noon ay lumakad in spirit. Hindi po nabago ang ganong kalagayan ng iglesia for 2,000 years, mula pa sa Ephesians 8 hanggang sa ating panahon, ay nagpapatuloy ang paglakad sa Espiritu, paghahasik sa mga gawa sa Espiritu ng Diyos. At binasa natin sa ating mga teksto na binasa sa ating Galatians chapter 6, ay napakalinaw naman yan, mga kapatid, that those who sow in the flesh, sa verse 8, shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So ating paksa is about in due time, we will reap life everlasting. God knows, ang Diyos ang nakakaalam, how we pursue, kung paano natin sinisikap, kung paano natin sinusundan ang mga bagay na iniwan sa atin ng mga lingkod ng Diyos. God knows how we lived in this faith, kung paano tayo gumagawa in spirit, kung paano tayo may paikisama sa Espiritu ng Diyos, or sa isang bahagi ng Scripture, sabi ni John,
na merong pakikisama ang Espiritu sa atin. Merong fellowship ang Espiritu ng Diyos sa atin. At kung paano tayo lumalakad in the Spirit, kung paano tayo gumagawa sa mga gawa ng Diyos sa ating panahon. God knows everything. At ang lahat ng bagay ay hindi liko o hindi lingid. Hindi lingid sa Diyos. At sa aklat nasulat ni Pablo sa Hebrews chapter 6, ating puntahan sandali sa verse 10, na sinasabi diyan ni Pablo na ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang ating mga gawa, ang inyong gawa. At ang pag-ibig na inyong pinakita sa Kanyang pangalan. So you see, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. So it's more on about the works or yung bawat gawa ng mga believer sa ating panahon. So tapos na yung panahon ng mga apostles, tapos na yung tapos na yung 6 na kapanahunan at tayo nasa huling kapanahunan. Yet, ang paggawa o ang paghasik sa Espiritu ng Diyos ay nagpapatuloy hanggang sa ating panahon. At yan ay makikita at mahayag sa buhay ng mga mananampalataya na katulad ninyo. Ang bawat gawa na ating ginawa sa Kanyang pangalan, ang sabi ni Pablo, ang ating mga paglilingkuran sa isa't isa, ang pag-ibig sa isa't isa, ay hindi magiging lingid sa Diyos. Sabi natin binasa, hindi ang Diyos liko upang limutin o Kanyang kalimutan ang mga ginagawa, ang mga pagpapagal, ang mga pagsisikap ng mga mananampalataya, hindi lamang sa panahon ng mga apostles, but even in our days, sa ating panahon. At yun isang bagay na gusto kong tingnan sa gabing ito, bago tayo magbigay ng panalangin na maya, that in due time, ang Diyos ay mabuti na Diyos, hindi niya makakalimutan ang mga mabuting bagay na ginawa ng mga anak ng Diyos, even in our time, in our days. Ang inyong mga pagsisikap sa paglilingkod, kahit man ang gabi na ito ng pananalangin, ay naging bahagi na ng ating spirito. Naging bahagi na ng ating pagkataong loob ang mapa sa Espiritu ng Diyos at makasama ang Diyos, maka-fellowship ang Kanyang salita sa ating panahon. At meron tayong sinusundan na salita sa ating panahon. It's good to know na mayroong salita na hindi nababago sa ating panahon. At ang sabi natin, binasa ang Diyos ay hindi liko para Kanyang limutin ang mga bagay na ito. Sabi diyan, ang Diyos ay hindi liko at hindi rin siya napabibiro sa Kanyang salita. Ang Diyos ay manatiling tapat sa Kanyang mga pangako. That in due time, so merong talagang ang Diyos, merong talagang inihanda ang Diyos na tamang panahon para Kanyang i-gather, para Kanyang ipakita sa mga mananampalataya that God has a word, that God has a promise, na anuman ang ating ginawa sa Kanyang pangalan ay hindi makakalimutan ng Diyos. Anuman ang ating pinagtapat sa Diyos, anuman ang ating pinagsikapan sa ministry, anuman yung mga bagay na inyong ginagawa, lihim na mga ginagawa sa pangalan ng Panginoon, ay hindi ito makakaalpas sa Kanyang paningin. Now let's go sa aklat ni Titus chapter 3 verse 8. Because dito ay binibigyan naman ni Pablo kay Titus ang kaisipan that every believer ay dapat maging maingat at panatilihin natin ang paggawa o paghasik sa Espiritu. Sabi diyan, Titus chapter 3 verse 8, tapat ang pasabi at ang tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa akong
patotohanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisampalataya sa Diyos, ang mga believer, ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. To maintain every good work. So hindi lang siya basta ginagawa natin, but to maintain. Ibig sabihin, it will be our day-to-day lives ang paggawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Sabi diyan, ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at, sabi diyan, mapapakinabangan ng mga tao. So it is our obligation or responsibility as a believer, okay? Binanggit yan ni Pablo kay Titus, na itong mga nagsisampalataya sa Diyos ay maging maingat. It is our responsibility to maintain the good works. Okay? It is our works. It is our part sa ministry, sa gawain ng Diyos. Ano yung bahagi na yun? To maintain or panatilihin ang mabubuting gawa sa kalagitnaan ng mga banal. At ang sabi ni Pablo kay Titus, ito ay pawang mabuti. Ito ay mapapakinabangan ng mga tao. Hindi lamang yung mga tao sa labas, kundi maging mga tao ng Diyos. At kayo ay isa sa mga benefactor or mga nagbe-benefit ng mga mabubuting bagay na ginagawa ninyo sa paglilingkod sa isa't isa. Because ito ay nakatulong to uplift or to lift up our spirits. Sino sa inyo ang nakakadama ng kalakasan kapag mayroong isang kapatid na nagpapatuloy pa rin, na nag-encourage para sa atin, nagpapaalala para sa atin, nagbibigay ng salita ng Diyos para tayo ay edify, para tayo ay palalahanan, turuan. Meron ba tayong ganung puso na nagagalak sa harapan ng Diyos, mga kapatid? Tayo ba ay grateful? Tayo ba ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo ay isa sa nagbe-benefit ng mga mabubuting bagay na resulta ng bawat salita na ating sinusundan sa ating panahon? Yes, of course, maging grateful tayo. Maging mapagpasalamat tayo sa mga salita ng Diyos sa mga panahon na siya ay nangungusap sa ating kalagitnaan. Ang Diyos ay nagbigay naglabas siya ng standards. Kung ating babalikan ang ating teksto, sinabi ng ating binasa, ang Diyos ay hindi liko para kalimutan o malimutan ang mga bagay na ating ginagawa sa kanyang pangalan. At ang Diyos ay naglagay ng, pwede kong sabihin, a standard or a decree or ang Diyos ay naglagay ng salita na ating susundan or ipinapakita dyan ni Pablo na ang salita ng Diyos ay nagpapakita ng bunga ng ating mga gawa sa nakalipas at mga gawa ngayon, of course, at sa mga panahon na darating, magpapatuloy na maghahasik or magtatanim tayo sa Espiritu at ang bunga nito ay magmamanifest in due season. So dapat bilang mga believers ay meron tayong ganung expectation sa Diyos. Yamang sinabi ni Pablo, ang Diyos ay hindi makakalimutin na Diyos. So we are expecting more. Yung ating mga pinagsikapan before, kahapon, ngayon, at sa mga panahon darating, there is a due season. Ibig sabihin, mayroong inilagay ang Diyos na tamang panahon. In due season, sabi natin binasa, we will reap what we sow. Aanihin ninyo ang inyong mga iniasik sa Espiritu. Maaring 5 taon from now or next year or mga panahon na darating, 5 to 10 years, kung meron pang panahon na ibibigay ang Diyos. Pero tinitiyak ko sa inyo, there is a due season para ating kunin o ating irip, ating anihin, ating hawakan o ating tanggapin sa buhay na ito ang pangako ng Diyos. There is a due season. Mayroong tamang panahon na inilagay ang Diyos sa ating kapanahunan. Ating balikan ang ating teksto sa Galatians chapter 6.
Ang sabi ni Pablo, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro. Can you say amen to that, mga kapatids? Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Ang Diyos ay nangako na Diyos na sabi ng Scripture sa Deuteronomy, He is not like a man. Hindi katulad natin kapag tayo nangako ay maraming panahon. And mostly, ay lagi tayo nagkukulang sa ating mga promises. Pero ang Diyos, minsan lang nangako. At siya'y naglagay ng decree. At ang decree na yon, katulad ng kanyang mga salita sa aklat ng Genesis chapter 1, lahat doon na mga tinanim ng Diyos na binhi, ay naglagay ang Diyos ng law or utos na anumang binhi ay magbubunga siya ng kanyang pagkauri. So hindi na po yun mababago. Hanggang sa ating panahon, ang Diyos ay nangusap at ang kanyang salita ay hindi rin pwedeng baguhin ng sinuman. Ito ay manatiling tapat hanggang sa ating panahon. Hanggang sa dulo ng paglalakbay ng pananampalataya, ang bagay na ito ay hindi na mababago. Kaya nga sabi ni Pablo, sabi diyan, God is not a mock. Ang Diyos ay hindi na pabibiro sapagkat ang lahat ng iyasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Do you believe it, church? Kayo ba'y sumasampalataya sa bagay na ito? Sa Amplified Bible, kung atin titingnan, do not be deceived, sabi diyan. Sa ibang kahulugan yan is to be misled. Do not be misled. God will not allow Himself to be sneered at. Ibig sabihin, hindi ang Diyos, hindi natin maiisahan, or sa ganung term, no, sa ganung salita, hindi natin maiisahan ang Diyos. Hindi maiisahan ng tao ang Diyos. Hindi kayang linglangin ng tao ang Diyos. Dahil sa harapan ng Diyos, ang lahat ng bagay ay malinaw. Ibig sabihin, walang lihim, walang bagay na madilim sa harapan ng Diyos. Everything is clear sa kanyang harapan. Anumang gawin ng tao, anumang sabihin, anumang i-actions, anumang iasik ng tao. So that's a decree. Yan ay decree ng Diyos na hindi na po pwedeng baguhin ng sinuman. Kaya hindi tayo maaring makapagkunwari sa harapan ng Diyos. Amen po ba, mga kapatids? We can only live, hallelujah, by our words. Kung paano tayo nagsasalita, lumalakad. Yun yung ating buhay. Kaya sabi ni Jesus, from the abundance of the hearts, ay nakikita kung sino tayo sa ating pagkataong loob. Mula sa ating mga puso, at paano pa kayo nag-express ng kagalakan sa Diyos? Well, dalahin ko sa gabing ito, hindi tayo naggagalak lamang o hindi tayo nagkukunwari na naggagalak sa harapan ng Diyos, kundi tayo ay naggagalak, totoong naggagalak sa presensya ng Panginoon. It is because hindi ang Diyos, liko na Diyos para malimutan ang ating mga pinagpapagalan sa kanyang pangalan. So, anong pinapakita ni Pablo doon sa verse 7? That there is a decree. Ano ibig sabihin ng decree? An order or statement of an official decision. An order or statement of an official decision. So ito ay nagpapahayag that God has a word. Sa panahon ng mga unang believers, God has a decree. God has a word na kanilang sinundan, nilakaran. At natin ito hanggang sa ating panahon, the same decree or commandments na anumang iasik ng tao ay siya niyang aanihin in due season. Hindi na ito pwedeng i-manipulate or baguhin. Hindi tayo makapagkunwari na harap sa Diyos na tayo ay mga believer of this message sa ating panahon. Yet, ang ating mga puso ay marami pang hindi naayo sa harapan ng Diyos. And that's why itong decree na pinapakita ni John, ni Pablo sa mga taga-Galatians,
ay napakalaga rin sa ating panahon na tingnan at sundan. Anuman ang ating actions ngayon, ay magkakaroon ito ng tawag niyan, it will determine kung ano yung mga panahon na dating in the future. And this decree na pinapakita ni Pablo ay hindi lamang po sa atin applicable. Ito'y sa lahat ng tao, sa lahat ng mga may buhay sa ibabaw ng lupa. Napunta natin ang Job chapter 12. Anong pinapakita dito ni Job? Nang sabi niya sa verse 13, sabi niya, nasa Diyos ang karunungan at kakayahan. Kanya ang payo at pagkaunawa. So, ang ating nadalhin doon sa ating teksto, nasa Diyos ang pagpapasya. Nasa Diyos ang pag-uutos. Nasa Diyos ang paglalagay ng salita na may utos. At ayon doon sa degree, di ba sabi ni Job, nasa Diyos ang karunungan at kakayahan. Doon sa decree na pinapakita ni Pablo, may Diyos din naggagawa pagkatapos na makonsume ang panahon ng paghahasik. Diba? Sa natural na binhi, ang paghahasik, pagtatanim, ay meron siyang lifespan, may panahon. Pero hindi siya manatiling naihasik lamang sa lupa. Eventually, it will sprout, tutubo siya. At ang nagtatanim ay, of course, aani siya sa tamang panahon. So yun ang pinapakita ng Scripture na in due season, doon sa decree, doon sa utos, na anumang iasik ng tao, anuman ang inyong ginawa sa pangalan ng Panginoon, in due season. Pag natapos yung panahon ng paghahasik, paggawa sa kalooban ng Diyos, may tamang panahon ng pag-ani ng mga bagay na ito. So pinapakita dyan ni Job that ang Diyos lamang ang siyang makakagawa ng isang bagay na hindi na maaaring mabago. Ito ay bahagi ng counsel, okay? Bahagi ng plano ng Diyos or counsel ng Diyos. Psalms 33 verse 11, the counsel of the Lord standeth forever. His thoughts, or the thoughts of His hearts, to all generation. His counsel will stand forever. Nang si Pablo ay sumulat at ipakita sa mga taga-Galatian, this is the degree that God has a promise that in due time, hallelujah, at ang counsel na ito, sabi diyan, it will stand forever. Hanggang sa ating panahon, yun ang ating sinusundan, mga kapatid. I hope nakukuha niyo ang aking pinapakita sa inyo sa gabi ito. Na meron tayong responsibility sa loob ng gawain ng Diyos. Na meron tayong sinusundan na utos ng Panginoon. Na anuman ang ating ipagpagal sa pangalan ng Panginoon, mayroong reward na nag-aantay. Mayroong gantimpala na inilalaan ng Diyos para sa atin. So anong degree dyan? Balikan natin. Ang lahat ng iasik ng tao ay siya namang anihin niya. Ang paghahasik dito ay ang gawa ng tao. Ang paghahasik dito ay yung paglakad. Yung buhay na iyong ipinamuhay sa lupa. Whether you are believer or unbeliever. Kaya wala pong exempted, wala sa atin makakaalpas sa ganitong decree ng Diyos, ng pag-uutos sa lahat ng may buhay. Lahat ng mayroong, sabi nga, di ba, sa mga awit, lahat ng mayroong hininga ng buhay ay magpuri sa Diyos, di ba? Everything that hath a breath, whether you are believer or unbeliever, ay meron kang dapat na ibigay sa Diyos, lalo na kung ikaw ay
mananampalataya. Lahat ng tao ay pwedeng gumawa ng mabuti mga bagay, pero gusto kong sabihin sa inyo, higit kayo ay dapat maghasik ng bagay na ito. Lahat ng tao ay pwedeng maging mabait, pwedeng maging mabuti sa kanyang kapwa, pero higit kayo ang dapat na maghasik ng bagay na ito. So there's a degree. Ano sabi dyan? Ano man ang iyong itanim, ay siya mong aanihin. So that's the commands. Verse 8, sabi dyan, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap everlasting. The first part ay pinapakita ni Pablo sa mga carnal mind, sa mga carnal na tao. Ang second part ay pinapakita ni Pablo, mayroong degree both doon sa carnal mind, doon sa mga unbeliever, at doon sa mga mananampalataya na. However, as a believer, kung hindi natin babantayan ang ating sarili, maaaring tayo ay lumakad in the flesh, yet hindi pa rin tayo exempted. Because itong decree ng Panginoon is for everything that has breath, ay kailangang sundan itong salita ng Diyos. Kaya sabi diyan, siya na mag-aasik sa laman, ay mag-aani ng corruption, pagwasak o kasiraan. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So mayroong isang malinaw na decree or utos ang Diyos na kailangan natin unawain sa ating panahon. And that's why si Pablo ay nagpapakita na anuman ang ating gawin, anuman ang ating pinagpapagalan ngayon, ay yun yung ating tatanggapin in the future. Kung kayo ay mag-aani in the flesh, you will reap corruption according to the decree ng Diyos. But if you will sow in the Spirit, ito ay paghasik, ito ay paggawa sa Espiritu ng Diyos. At anuman ang ating gawin sa Kaniyang pangalan, we will also reap the same in due season. Kung nagtatanim tayo ngayon ng kasiraan, then aanihin natin ang kasiraan. Kung nagtatanim tayo ngayon ng katamaran sa paglilingkod sa Diyos, isang araw, aanihin natin ang ganung kalagayan. Kung tayo nagtatanim ng galit ngayon, then you will reap the same. Kung tayo nag-aasik ng kawalan, ng kaayusan, then you will reap the same. But as for me, I will consider, because the counsel of God will stand forever. Hindi na ito mababago, hindi na ito maaaring i-manipulate ng sino man sa atin. Kaya it's better to do the will of God. Sabi ni Jesus, ang aking trabaho ay gawin ang kalooban mo, Ama. Ang ating layunin, ang ating purpose, ang ating responsibility within the fellowship is to do what the Lord says in His Word. At anuman ang ating sinisikap gawin sa gawain ng Diyos, ay pinapakita ni Pablo, there is a principle, there is a law or words. Mayroong salitaan Diyos na dapat nating bantayan. Balikan natin ang ating text na sabi doon. Huwag tayong padaya. Verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sow. This is a very basic na principle ng Scripture. Pero naniniwala ako, it takes the Holy Ghost to understand. Kailangan natin ang pahid para maunawaan gaano kabigat ang utos o ang decree na ito. Para ipakita sa atin na mayroon tayong mga responsibility na hindi natin dapat pabayaan sa bawat isa. That we have a life within the ministry. At ayon sa Word of God, ay pinapakita ni Pablo kung ano yung ating itinatanim, yun ang ating anihin. Of course, basic principle. Pero ito'y napakahalaga mga kapatid dahil nakasalalay dito ang mga araw, ang panahon na iyon
Dahil ngayon, ay magkakaroon ka ng pananampalataya na pagsikapan pang lumakad sa harapan ng Diyos na nagtatapat sa Kanyang salita. Because you know that someday you will reap what the Lord has promised. Hallelujah. At ito rin pangako niya, life everlasting. Buhay na nag-aantay, buhay na walang hanggan nag-aantay para sa bawat isa. So very basic, but I believe napakalaga nito. Of course, kung marami tayong itatanim, marami tayong anihin. That's the principle. Kung tayo ay magtatanim ng mabuti mga bagay, well, pag-isipan niyo mabuti. Diba? Sabi nga ni Pablo, think of these things. If there's any consolation in Christ, think of these things. Kung ano yung mga bagay na mabuti ay ating i-consider o pag-aralan o pag-isipan. Kung ano yung mga bagay na ikatitibay ng bahagi ng katawan, then ating pag-isipan, pag-aralan, i-consider. Because in due time, yun yung pinapakita ni Pablo sa mga Galatians, what you sow is what you reap. At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na bilang mga anak ng Diyos, meron tayong obligasyon to sow. You understand mga kapatid? Hindi ba nakakuha mga kapatid? Bilang mga anak ng Diyos, we must sow in the Spirit. Hindi dapat tayo manatiling lumakad sa laman at magtanim o mag-asik ng mga gawa ng laman. If you are sons and daughters of God, sealed by the Spirit of God, mayroon kayong responsibility para maghasik ng mga mabubuting gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. We have this life, buhay, na mula sa Diyos. We must sow in the Spirit, not in the flesh. Bilang mga anak ng Diyos, ay meron tayong dapat sundan, gawin. Ilang beses na rin minsan, narinig sa mga ilang mga pangaral na ang ating buhay, hindi lamang basta tayo nakaupo at nakikinig ng mga salita ng Diyos. Huwag niyong kalimutan, meron tayong sinusundan na salita ng Diyos. May mensahe tayong nilalakaran sa ating panahon. At hindi ito maintindihan ng marami sa ating panahon. Ang pwede lang na sabihin na parehas lang naman, may Biblia, parehas lang naman na sumasamba sa Diyos. At gaano na karami ang denominasyon, mga churches sa ating panahon. Tawag niyan, sumasampalataya rin sila sa Diyos. Sila rin naman ay nagbabasa ng Scripture. Sila rin naman ay dumadalo ng mga gawain, ng mga services. But the question is, tama ba ang Spirit ng Diyos na kumikilos sa buhay ng mga taong ito? The same question, tama ba? Hallelujah, na ang Espiritu ng Diyos ay nariyan sa inyo, gumagawa sa inyo na mayroong Espiritu ng Diyos. Nang sabihin ni Pablo, don't you know that the Spirit of God dwells in you? Kaya nga, sa bahagi na ito, ay tinitingnan ko mga kapatid, that only those who are sealed by the Spirit of God, sila lamang ang mayroong kakayahan to sow in the Spirit. Yes. Sumasampalataya ko na ito yung kaisipan na pinapakita ni Pablo because it is hard, it is impossible that a man in the flesh ay siya ay magasik ng mga bagay sa Espiritu. Kailangan munang tanggapin ang Holy Ghost sa buhay mo. At kayo na mayroong ganong karanasan sa gabing ito, sino may karanasan ng selyo ng Espiritu ng Diyos? Don't you know that we have this responsibility to sow everything ng mga bagay na ating tinanggap mula sa Diyos? Ano mang biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos, meron tayong responsibility na ito iasik sa buhay ng mga anak ng Diyos. Verse 8, ating balikan, sabi diyan, ang nag-aasik sa Espiritu ay, sa Espiritu mag-aani ng buhay. So, hindi ba napakasarap tingnan ang Scripture? Na kung inyong titingnan, na para bang ang kaisipan ni Pablo ay tungkol lamang sa mga gawa ng mga tungkol sa mga gawa ng mga mananampalataya.
But actually, ito ay may kinalaman sa paglilingkod or paglakad sa Espiritu. Kaya sabi ko sa inyo kanina, bahagi pa rin ito ng ating examination or yung pag-check sa ating sarili. Are we living, di ba nakita natin last Wednesday kay Bartim, yung paglakad sa Espiritu. Kung kayo ay nasa Espiritu, then kayo ay lalakad sa Espiritu. So yung pinapakita dyan ni Pablo, yung paghasik ay paglakad. Ating puntahan ng Romans chapter 6 mga kapatid, verse 13. Anong sabi ni Pablo? Huwag din naman inyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. So, ibig sabihin na maaring ang ating mga katawan ay ating maihandog na mga sangkap sa kasalanan. Ibig sabihin, maaring ikaw ay lumakad. Maaring ikaw ay mabuhay sa bagay na ito. At ang sabi diyan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. So yung salitang paghahandog ay paglakad. Paglakad sa kasalanan. Ibig sabihin, ibinibigay mo ang iyong sarili sa paggawa ng kasalanan. At gayon din naman sa paggawa sa Espiritu ng Diyos, iyong inihahandog, ibinibigay ang sarili, lumalakad sa Espiritu. At ang paglakad sa Espiritu ay paghahasik ng mga gawa ng Diyos. Paglalagay ng kapangyarihan or kalakasan, pagpapatibay sa bawat bahagi. So pinapakita dyan ni Pablo, ang paghahandog ay paglakad sa kasalanan. Or paghahandog sa Diyos bilang kasangkapan ng katuwiran ng Diyos, ibig sabihin ito ay paglakad sa Espiritu or paghahasik sa gawa ng Diyos. At pinapakita rin dyan ni Pablo na ang sino man nabubuhay sa laman or nabubuhay or lumalakad sa kasalanan, same you will reap. Kaya tingnan niyo mga kapatid, kung hindi ang Diyos magiging mabiyaya sa lahat ng tao, or sa atin na lamang, sa inyong tahanan, sa inyong mga personal life, kung hindi pala sa biyaya ng Diyos, this life was given already. Ibinigay na natin ito sa paggawa sa lahat ng uri ng kasalanan. Pero salamat mayroong krus ng Kalbaryo. Salamat mayroong biyaya na dumating sa atin. We're saved by grace. Hallelujah. Ito'y biyaya ng Diyos to understand para makita natin, hallelujah, na hindi na dapat ihandog ang buhay na ito sa paggawa, sa paghasik ng kasalanan, kundi ikaw ay redeemed by the blood. Para ikaw ngayon ay magpasimulang lumakad sa pananampalataya at maghasik ng mga gawa ng Diyos sa buhay ninyo, ng bawat isa. So yun isang bagay na gusto kong tingnan natin. Na bilang mga anak ng Diyos, we must sow in the Spirit. Ang inyong ginagawa ngayon ay paghahasik o pagtatanim o paghahasik sa Espiritu. Ito ay pag-yield. Paghahasik ng panampalataya. Ano pa? Paghahasik ng biyaya sa isa't isa. Paghahasik ng habag mula sa Diyos. Because kanino ba ng Diyos padaanin ang kanyang biyaya? Kundi sa kanyang mga tinawag. Sa inyo ng mga tinawag ng Diyos. Kanino ba ng Diyos ipahayag ang kanyang salita? Kundi sa inyo. Kaya nga sabi ni Pablo, you are the living epistles. The Word of God came down in His Spirit. At siya'y naungusap sa ating panahon. At ito yung ating sinusundan. Bahagi lamang ito ng ating sinusundan. Ano man ang itanim ng tao, ay siyang aanihin niya in due season.
Ano sabi ni James? Sabi din mo ng James 3, chapter 18, verse 18, 3:18. So huwag niyo kalimutan yun. Mga anak ng Diyos, we must sow in spirit. Sabi diyan, at ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa, so yun yung pansinin ha, sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Ibig sabihin, kung tayo ay nagdi-desire ng maayos at mapayapa na paligid, kailangan mong magtanim o mag-asik ng kapayapaan. Amen po ba mga kapatid? Kung tayo nagdi-desire, hallelujah, sa ministry ng more grace than so grace. Kung tayo ay naghahanap ng mercy, then show mercy, so mercy. Ipakita natin, it is our responsibility na gawin, sundin o sundan ang utos, ang decree, upang hindi tayo, sabi ni Pablo, upang hindi tayo mahulog sa salita na sinabi niya, dinadaya niyo lang ang inyong mga sarili. Amen po ba mga kapatid? Pinakita ni Santiago, ito yung bunga ng katwiran ay natatanim. So mayroon tayong ginagawa, ang ating mga bahagi, ang inyong ginagawa, okay, huwag niyong kalimutan, ang inyong bahagi, ang inyong pagpapagal ay paghahasik. Hanggang kailan ito, Pastor? Hanggang sa araw ng katubusan. Hanggang kailan ba ako magiging, magiging mabiyaya? Hanggang sa araw ng katubusan. Mayroong decree, mayroong salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, balikan natin ating teksto, let us not be weary. Amen po bang mga kapatid? Let us not be weary in well-doing, for in due season, kapag hindi tayo napagod, mayroong inilagay na decree ang Diyos. Ibig sabihin, may dulo ang lahat ng paghahasik ng mga anak ng Diyos. In due time, you will reap. Huwag kang mapagod sa paglilingkod sa Diyos. In due time, you will reap. Huwag kang mapagod sa pagpupuri at pagbabalik ng pasalamat, ng kalwalhatian ng Diyos, pagbibigay ng lugod sa Diyos, because in due time, you will reap what you sow. Yung minsan hinahanap natin na kaayusan sa mga gawain, sa gawain ng Diyos. Minsan, yung hinahanap pala natin ay nasa atin din. Kung tayo ay maghahasik, nandyan ang gawa ng Diyos. Kung tayo ay magiging mabuti sa lahat, nandyan ang kabutihan ng Diyos ay sasagana rin. Kung tayo ay hindi mapapagod na maging mabiyaya sa lahat, nandyan ang saganang biyaya ng Diyos ay kikilos din. Hallelujah. At aanihin natin kung ano yung ating mga inilalagay sa puso ng mga anak ng Diyos. Sa mga panahon na ito. So because God made a decree, ay pwede ko rin sabihin sa gabing ito mga kapatid, anumang bagay ang ating inaani ngayon, ay may kinalaman ito sa ating paghahasik kahapon. Ano man ang ating mga nagawa sa nakalipas na panahon, kung paano natin ipinaglingkod ang ating buhay sa pananampalataya, kung ano man ang ating kalagayan ngayon, it is because yun yung ating inihasik sa nakalipas na panahon. Well, pwedeng maaring tayo ay nagkulang sa pagtatanim, nagkulang tayo sa paghahasik ng biyaya ng Diyos. Maaring nagkulang tayo, marami tayo naging pagkukulang sa harapan ng Diyos. Kung bakit tayo ngayon umaani ng mga bagay maaring hindi maayos din sa mga panahon na ito. Pero pwede kong sabihin pa rin na hindi pa tapos ang biyaya ng Diyos. Pwede pa nating ayusin ang lahat, pwede pa nating balikan, pwede pa nating i-reconcile ang lahat ng mga bagay because nasa atin ang reconciling word ng Diyos. Sabi ni Pablo that God was in Christ reconciling the world to Himself. At yun ang ginagawa ng Diyos sa iglesia. Diba? Isn't it great mga kapatid? Sino sa gabi ito kasama ko na magpupuri sa Diyos na mayroong salita ng Diyos na nagbabalik sa atin sa Kanyang salita?
nagbabalik sa atin sa kabutihan ng Diyos. Nagbabalik sa atin sa Kanyang, hallelujah, sa Kanyang biyaya para sumagana din naman ang biyaya sa inyo sa buhay ng mga mananampalataya. And that's what the Scripture speaks about sa ating panahon. So marami sa ating panahon ang pwede kong sabihin na walang kapayapaan because they sow in hatred, not in peace. So marami sa ating panahon ang magulo ang buhay ng mga tao, generally speaking. Because yun ang kanilang nilakaran sa panahon na nakalipas. Pero again, sabihin ko mga kapatid sa gabing ito, sa biyaya ng Diyos, nang sabihin ni Pablo, ang kamangmangan ay pinalipas ng Diyos sa buhay natin. Nang dumating ang salita ng buhay, hallelujah, ang ating nilalakaran ngayon ay salita ng buhay, ang ating sinusundan. Meron tayong reconciling words sa ating panahon. And in due time, according to the promise ng salita ng Diyos, we will reap what we sow sa panahon na yun. And that's why, consider yourselves, consider natin, ano ang inyong inaasik sa ating panahon. Ating puntahan ang Job chapter 4. Ilang mga kaisipan pa na pinakita ng Scripture na tunay na ang salita ng Diyos ay katotohanan. Nang sabihin ni Job chapter 4 verse 8, ayon sa aking pagkakita, yaong nagsisipag-araro ng kasamaan. So ginamit dito yung word na paghasik o pagtatanim, yung mga nagsisipag-araro. Yet, ito ay figure of speech because hindi naman, of course, hindi naman literal na bagay yung pagtatanim ng kasamaan, kundi ito ay paggawa sa kalikuan. Yung mga nagsisipag-aral ng kasamaan ay naghahasik ng kabagabagan ay gayon din ang inaani. Ang mga tao na lumalakad in flesh. Nang sabihin ni Pablo, those who sow in flesh will reap in the flesh. At ang sabi ni Pablo, sa laman na ito ay very evident ang kalikuan ng tao. Ibig sabihin, merong manifestation sa laman in the flesh. Yung carnal minds, hallelujah, ay merong manifestation ng iba't ibang kasalanan. At sa panahon ni Job, ay pinakita na ng salita ng Diyos na ito yung mga naghahasik ng kasamaan, sabi diyan, ng kabagabagan ay gayon din ang inaani. Kaya hindi na tayo nagtataka kung bakit may magulong sanlibutan sa ating panahon. Ang kaaway, sabi ni Jesus, hindi ako ang nagtanim niyan. Sabi ng mga apostol, sino ang nagtanim nito na ikaw ay nagtanim ng mabuting binhi? Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ako nagasik, kundi ang dyablo ang nagasik. At ang resulta ay ang kaguluhan na meron tayo sa ating panahon. Ang mga tao ay nag-aani ng kaguluhan ng kasamaan sa ating panahon. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi sa mga tinawag. Nasaan ang mga tinawag ng Diyos sa gabing ito? Pwede natin palapakan ng Panginoon mga kapatid? Glory, hallelujah! Ano man ang inyong pinagpapagalan, hallelujah, in due time, may taong panahon, ang Diyos ay nilagay, we will reap life everlasting. We will reap what the Lord has promised sa bawat isa. Proverbs 1 verse 31, sabi diyan, kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. So ito ay paglagay ng Diyos ng utos, ng decree. Bawat lakad ng tao ay may kaakibat na bunga, sabi diyan. At isang araw, they will reap. But thank God, salamat sa kabutihan ng Diyos. Tinuruan na tayong maggasik ng mabuting binhi. Mayroong word of life. Kaya nga sabi sa inyo last Sunday, ang fellowship na ito ay sa ilalim ng salita ng buhay na nahahasik sa puso ng mga anak ng Diyos. At isang araw, na huwag niyo kalimutan, hindi lamang po mga manggagawa ang nag-aasik ng mabuting binhi. Kaya nga pinapakita ko sa inyo, we have this responsibility na kayo mismo ay bahagi ng pagtatanim ng Diyos. Kayo mismo ay bahagi, hallelujah, and you have a responsibility
para iasik ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hindi lang po dapat ang mga manggagawa ang fivefold ministry ang gumagawa ng bagay na yan. It is within the ministry, it is within the body of Christ ating panahon. At katulad ng binasa natin sa Proverbs, just exactly what the decree means. Ang mga taong ito ay kumakain ng bunga na kailang malakad. Isang araw, lahat ng inyong tinanim sa Espiritu. Ngayon pa lamang dapat ay magalak na tayo mga kapatid. Dapat meron kayong spirit of rejoicing. Ang sabi ni John, joy in the Holy Ghost, unspeakable joy, dahil ngayon pa lamang alam ko ang aking aanihin sa araw na iyon. Alam ko, I am sure. Sabi pa na, of course, John din nagsabi, that we have a sure word of prophecy. Meron tayong isang tiyak na salita na ating nilalakaran sa ating panahon, na hindi tayo nagpapagal sa walang anuman. So, sabi dyan sa Proverbs chapter 1, verse 31, ang mga taong ito ay nagsisikain ng bunga. And it's good to know, maaring malayo pa o sabihin natin, may tamang panahon ng harvest, pero ngayon ay pwedeng sabihin na ating kinakain ang bunga ng ating mga pinagpagalan. O sabihin natin ang mga nauna sa atin, ang mga magagawa na nauna na sa atin sa piling ng Panginoon, sila ay ginamit to sow. At kung ano man ang kanilang tinanim sa ministry, yun yung ating ini-enjoy ngayon by the grace of God. At hindi ito nawalan ng kabuluhan sa harapan ng Diyos, kundi pinagtibay pa nga ng Diyos kung ano ang kanyang itinanim in the beginning, ay yun yung manifestation sa ating panahon. Kung ang Diyos ay nagtanim ng divine love in the beginning, ang divine love ay mayroon ding manifestation in the last days, sa uling mga araw na ito. And that's why, huwag natin kalimutan that in due time, sabi ng ating paksa, you will reap. John chapter 6, punta natin, verse 27. Sabi dyan, labor not for the meat which perisheth. So I hope hindi tayo nagpapagal sa ganung bagay. Labor not for the meat which perisheth, but mag-labor tayo or gumawa tayo for that meat which endureth unto everlasting, which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. So, ang pinapakita dito ni Jesus, na merong pagpapagal o merong paghasik, merong paggawa sa mga bagay na merong kasiraan. So, ito yung meat na pinapakita rito, ito yung mga bagay na mayroong kasiraan o may kabulukan. It is woe to them who labor. Pwede kong sabihin na kahabag-habag ang ganung kalagayan na mga tao ay nagpapagal sa maraming mga bagay, yet it will perish someday. Pero ano ang ating sinusundan? Word of life that is in the church by His Spirit. Ang sabi ng Panginoon, sino man ang kumain ng aking katawan ay may buhay. Hallelujah. Ang sino mang lumakad, sumampalataya at mabuhay, mag-asik ng bagay na ito, it will run unto the everlasting life. Ibig sabihin, magpapatuloy ang pagpapagal. Ang inyong bahagi ay hindi matatapos hanggang sa araw na yun. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kayong mapagod sa paggawa, sa pagpapakita ng biyaya sa isa't isa. Because ang paggawa, dito sabi diyan, ang pagsisikap ninyo sa mga bagay that leads, sabi diyan, which endures unto everlasting life. Hindi pala ito mawawalan ng kabuluhan.
Hindi pala ito isang maliit na bagay. Kaya sabi ko sa inyo kanina, maybe it is a basic principle, pero ito ay mahalaga sa Diyos. Do you believe, church, sa gabing ito? Ito ay mahalaga sa Diyos. Ito ay mayroong mabigat na reason kung bakit kailangan nating mabuhay sa ganung kalagayan. Ano sabi diyan? Kung mayroon man tayong pinagpapagalan ngayon, ito ay ang salita ng buhay. Kung meron man kayong sinusundan ngayon, ito ay ang Diyos sa buhay ninyo. Ito yung biyaya na inyong tinanggap sa inyong panampalataya. Kung meron man kayong nilalakaran o sinusundan sa ating panahon, ito yung paghahasik ng salita ng Diyos na hindi matapos until that day. So while there's still time, sabi nga ni Pablo, magasik tayo. So hindi ito isang kaisipan na parang tayo ay nagkakaroon ng foretelling, no? But according to the Word of God, it is a decree. Sabi nga sa inyo kanina, hindi ito yung pag-a-arrange na ginagawa ng tao, kundi ito ay plano, ito ay kaisipan ng Diyos, ito ay reward ng Diyos. Ito yung pangako ng Diyos sa mga sumampalataya. Basahin pa natin ang Proverbs 11 verse 18. Ano sabi diyan? The wicked work a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. Can you say amen to that, mga kapatid? There is a sure reward. So isang tiyak na gantimpala ang naghihintay in due time. Kailan yun? Ang tamang panahon ay nasa kamay lamang ng Diyos. Pero isang bagay ang tinitiyak ko sa inyo, hindi matatapos ang ating responsibility. Hindi matatapos ang ating bahagi ng paggawa in good works. Ang mga mabubuting ginawa ni Diyos sa kanyang pangalan, ang ginagawa niyong paglilingkod sa isa't isa, yan ay expression ng grace, hallelujah, na pinasagana ng Diyos. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient. My words is sufficient to thee. Hindi na itong pwedeng baguhin pa, hindi na ito maaring i-manipulate pa ng sino man. For we are, Ephesians 2 verse 10, quote ko na rin, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So hindi na nakakapagtaka, why? Bakit kailangan mo lumakad sa mabubuting bagay that only God can place, hallelujah, can speak the word. Na sabi niya, sa magitan ni Kristo, tayo ay workmanship ng Diyos, created in Christ sa mga mabubuting bagay, which God hath before ordained that we should walk in them. So hindi na po nakakapagtaka kung bakit tayo may nilalakaran ngayon, because ang Diyos mismo nagplano, ang Diyos mismo nag-foreordain ng lahat ng bagay. Sabi pa nga ni Pablo, hindi ito sa akin, sabi niya. Hindi ito sariling gawa, hindi ito sariling lakas, kundi ito'y kalakasan ni Kristo, ng Diyos na kay Kristo na gumagawa sa akin. Kung nagagawa man natin na maging mabuti sa lahat, it is because God is working in us. Because the Word is working in you. The grace is working in you. Kung bakit man kayo naging mabiyaya sa lahat, because andyan ang biyaya ng Diyos ay gumagawa sa inyo. Kung bakit tayo nakapag-asik ng mga kabutihan mula sa Diyos, because ang Diyos ay naging mabuti sa atin. Naging mabuti ba sa inyo ang Diyos, mga kapatid? Ang Diyos ay nagtanim ng maraming mga bagay. Gumawa siya ng maraming mga bagay. And then, therefore, mga kapatid, sa huling mga bahagi, ay iwan ko sa inyo lang mga bagay. Let's continue sowing the Word. Ipagpatuloy natin ang paghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Ipagpatuloy natin ang paglakad, at yun ang pinapakita ni Pablo. Balikan natin teksto sa verse 9. Galatians 6:9. Anong sabi dyan? Therefore, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Can you say amen, mga kapatid? Naway, wala rito napapagod. Pabalik-balik sa prayer meetings. We have this heart na inilagay ng Diyos sa ating mga puso that we love fellowship. Sino nagmamahal sa fellowship ng Panginoon?
that we loved the abundant grace. Nandyan dumadaloy sa iglesia. That we love the mercy, the merciful God na gumagawa in the midst of His people. Kapag tayo ay na-overlook natin ang mga ganitong presence ng Diyos, ang mga fellowship, naniniwala ako nangyayari pa rin yung sinasabi ng isang very old statement na sabi doon, sa isang buong linggo na walang panalangin, or pwede kong sabihin, sa isang linggo na walang fellowship, ay pinapahina nito ang isang pananampalataya. Sa isang panahon na hindi ka nakapaghasik ng biyaya, pinahihina nito ang pananampalataya. The more you sow, the more you see, ang biyaya ng Diyos ay pinasagana sa iglesia. Hallelujah. Because yan ang pinapakita ni Pablo. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. So that means, ipagpatuloy natin ang paglakad sa katuwiran ng Diyos. Ipagpatuloy natin ang pagtatanim o paghahasik ng katuwiran ng Diyos. Damihan pa natin ang biyaya, ang pagpapakita ng biyaya sa isa't isa. Anong sabi ni Pablo? Huwag niyong gantihan ng masama ang mabuti. Gantihan ninyo ng mabuti ang masama, ang sabi ng Satan Diyos. Ibig sabihin, ipapakita natin in all circumstances, hallelujah, sa bahagi ng katawan ng Panginoon, ipapakita natin ang paghasik ng biyaya in all circumstances. Because God has a promise, in due time, you will reap life everlasting. Now, kung inyong itinan mga kapatids, bagamat sinasabi dito, yung salitang gawa, pero hindi po sa magitan ng ating gawa, tatamuhin natin ang kaligtasan o ang buhay na walang hanggan. Kundi ang pinapakita lamang dito ni Pablo, ang ating mga responsibility sa loob ng katawan ng Panginoon. Ipinapakita lamang ni Pablo kung ano yung dapat nating lakaran ng mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa ating panahon. Magasik tayo. Iyasik natin ang biyaya, ang blessing. At niniwala ako sa inyo ng mga givers sa iglesia, niniwala ako, may tamang panahon ng pag-ani ng blessing, ng biyaya din mula sa Diyos. Sa inyo na mabiyaya sa bawat isa, sa inyo na mahabagin sa isa't isa, you will reap in due time, in due season. You will reap what we sow sa huling mga araw na yun. Pero isang magandang bagay pa natin dito ay nasabihin ni Pablo, hindi ito isang maliit na bagay sa Diyos. Ito ay isang mabigat na bagay because you will receive life everlasting. Sabi diyan, huwag tayong mapagod, huwag tayong mapagal sa lahat ng bagay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mapagod sa pagtawag sa Diyos. Do you believe na ang Diyos ay buhay pa rin sa ating panahon? Na mayroon siyang salita na hindi nababago, ang langit at lupa ay lilipas, ang aking salita, ang sabi ni Jesus, ay hindi mababago, hindi ito lilipas. It will remain the same forever. Hallelujah. Ang salita, ang mga utos, ang mga daan, ang mga paraan ng Diyos na ating nilalakaran. Kaya sabi ko last Sunday, di ba, kinote ko lang isang kaisipan na it is possible na tayo ay gumagawa everything na mabuti sa harapan ng Diyos or mabuti sa ating paningin. Pero consider natin sinabi ni Pablo, ang decree, ang salita ng Diyos na nag-uutos, hindi lahat ay makakatibay. Maaring sa ating paningin ay maayos ito. Maaring ito ay mabuti para sa atin. Pero sabi ni Pablo, hindi lahat ay makakatulong sa ikatitibay ng iglesia. Hindi lahat ay tutulong para palaguin sa pananampalataya ang mga mananampalataya. And therefore, be patient, church. Handa pa ba kayo maging matiisin sa gabing ito, mga kapatid? Ating puntahan ang Leviticus 26 verse 1 sa ilang mga sandali. Leviticus chapter 26. Sabi diyan, verse 1, Ye shall make you no idols nor graven image. Nalala ko lang, mga kapatid, because nakita ko sa isang vlogger sa YouTube na mayroong isang bagong pinapasikat ngayon ang
province ng Batangas. Sa Batangas ay mayroong naitayo na napakalaking graven image ni Mary. Kung nyo na nakita yan sa YouTube. At sinasabi na ito ay mas mataas sa Statue of Liberty. I think parang mas mataas pa sa Empire State Building sa New York. Maraming mga tao ang proud sa ganitong mga bagay. Maraming mga tao ang masyadong nasiyahan sa ganong attractions. At hindi lang ang bansang Pilipinas, I think, kung di ako nagkakamali, maging ang Vietnam or Thailand, ay nag-build na rin ng isang napakalaking statue ni Mary. So ipinapakita lamang sa ating panahon na napakalalim na ng influence. Ang paghasik ng binhi ng pansirang damo ay nasa ating panahon. Kaya tingnan mabuti, kung hindi ang Diyos mangungusap ng biyaya ng pagliligtas, ang mga taong ito ay mag-aani na kanilang inihasik sa panahon na ito. Isang araw, ang mga taong ito ay mag-aani ng corruption, ng kasiraan sa buhay. Pero para sa atin, ang mga mananampalataya, ay binigyan tayo ng biyaya ng Diyos to see, to understand, para makita natin na ang Diyos ay minsan nagsalita ng isang degree, ng isang kautusan na hindi ng Diyos babaguhin kahit lumipas ang napakahabang panahon. Binasa natin kanina that His word, His counsel will be in all generation. Kaya dito sa Leviticus chapter 26 ay pinapakita rin the same word ng Diyos na hindi niya binabago hanggang sa ating panahon. Sabi diyan, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up in any image of stone in your land to bow down on it. For I am the Lord your God. Ye shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary. I am the Lord. If ye walk in my statutes and keep my commandments and do them, then I will give you rain in due season. And the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. So sa aklat pa lamang ng Lumang Tipan, sa Leviticus pa lamang sa panahon ng Israel, ay may salita na ang Diyos na nangusap, what you sow, what God saw, or what these people sow, they will reap sa tamang panahon. According sa salita ng Diyos, may Diyos, sabi niyan, I am the Lord. Kung kayo ay lalakad sa aking salita, then I will pour out, I will give you rain in due season. Ibig sabihin, mayroong pangako ng pagkilos, paggawa at pagkakaloob ng Diyos ng reward sa mga sumampalataya sa Kanyang salita. At itong panahon natin, mga kapatid, sinasabi natin na tayo nasa panahon na ng harvest. Do you believe? Sumasampalataya ba kayo? Nasa panahon tayo ng harvest. The field is white, ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi pa nga ng Panginoon, marami nang aanihin, pero kaunti ang mag-aani. We are in a season of rain in due season. Ibig sabihin, napakalapit na ng due time na pangako ng Panginoon that you will reap life everlasting. Napakalapit na ng panahon ng pag-aani ng ipinangako ng Diyos. Ano man ang inyong iasik, magasik kayo sa Espiritu, you will reap in the Spirit. Kaya nga lahat ng bagay na ating ginawa sa panahon nakalipas sa ministry, for the past 43 years, isang araw, mahahawakan natin. Ang sabi ng Scripture, na sa pamagitan ng panampalataya, ang sabi doon sa Hebrews chapter 11, na ang panampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na ating inaasahan. Meron ba kayong inaasahan sa gabing ito, mga kapatid? Meron pa ba kayong panampalataya na may Diyos na tutugon sa inyong mga kahilingan sa huling mga araw na ito? Na may Diyos na magkakaloob ng mga bagay, gaano man kalaki sa paningin ng tao, ang Diyos ay higit na mas malaki. Hallelujah! At gaano man tayo nagkulang, ang Diyos ay hindi nagkulang sa Kanyang mga pangako. Gaano man tayo nagkamali, may salita para tayo ayusin ng Diyos at tayo ay magpatuloy sa paghahasik ng biyaya ng Diyos at isang araw in due time, in due season, we will reap life everlasting.
Ibig sabihin, mahalaga ito sa harapan ng Diyos. Hindi ito isang maliit na bagay lamang. Ang inyong kabutihan sa isa't isa ay isang malaking bagay sa harapan ng Diyos. Ang inyong biyaya na ipinapakita sa isa't isa ay isang malaking bagay sa harapan ng Diyos. Isang araw, tatapatan ito ng Diyos ng kanyang kadakilaan. Isang araw ay tatapatin ito ng kanyang kabutihan sa bawat isa. So in due time, so kailan yan? Nasa kamay ng Diyos. It's in the hands of God. Nasa Kanya ang plano. Nasa Diyos ang panahon. Ang Diyos ang nagtakda ng bawat panahon. But until then, gusto kong sabihin sa inyo, iwan ko sa inyo ang bagay nito. But until then, hindi tayo matatapos sa paglilingkuran sa isa't isa. Hindi tayo titigil na paigihin pa ang pananampalataya ng isa't isa. Hindi tayo matatapos sa paglilingkod, sa pag-akay, sa pagtuturo, sa pag-encourage, sa pagpapatibay sa pananampalataya. You have this responsibility and we have this responsibility sa Iglesia ng Diyos sa ating panahon. Anong sabi sa aklat ni Isaiah? Ating puntahan sandali, we will close. Isaiah 40, sabi dyan, verse 30, even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Isang biyaya ng Diyos na maranasan. Sino sa gabi ito ang pinapalakas pa rin ng Diyos sa huling mga araw na ito? Sa kabila ng maraming mga trials, sa kabila ng maraming pagluha, hallelujah, they that wait upon the Lord shall renew. And it is the promise of God sa ating panahon. Because hindi ng Diyos papahintulutan na mapigilan ang kanyang reward, ang kanyang kaloob, ang kanyang ibibigay, ang kanyang pangako sa iyo. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. At para kanino itong salita na ito? Ito'y para sa mga hirang ng Diyos. Ito'y para sa tunay na iglesia ng Diyos. Because sila lamang ang may tanging mata ng pananampalataya para makakita na mayroong pangako ang Diyos sa uling mga araw na ito. And I will be there. Sabi pa nga ng awit, when the roll is called, up yonder, I'll be there. Sino sa gabi ito ang kayang sabihin ang bagay na yan? Kapag tinawag na ako ng Diyos, kapag andyan na yung tamang panahon, and I will be there, and I will receive the promise. Hallelujah. I will reap what I sow sa mga panahon na ito. Aking tatanggapin, inyong tatanggapin ang mga bagay na inyong inihasik sa mga panahon na ito. Hebrews 3 verse 6 for the last. But Christ as a son over His own house, whose house are we? So tayo tinatawag ng scripture na bahay ng Diyos, tahanan ng Diyos. If we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Sabi sa Tagalog, datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Well, thank God, mayroong isang nagpupuno sa atin. Huwag natin isipin na mayroon dito isa na nagpupuno sa atin na kaisipan lamang ng tao. Well, thank God, mayroong isa nagpupuno sa iglesia and it is Christ. Ang sabi ni Pablo, Christ is the head of the church. Mayroong isang nagpupuno sa iglesia. Mayroong Kristo na mayroong may alam, the only wise God, sabi dyan sa scripture. Siya ang nagpupuno sa iglesia. At siya ang nakakaalam, sabi dyan, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the ends. Hanggang kailan tayo gagawa sa gawain ng Panginoon? Hanggang sa araw ng katubusan. Hanggang sa araw na ang Diyos ay nagtakda na kanyang ipagkakaloob ang reward sa bawat isa. Kaya meron ba kayong pag-asa sa gabi ito? Meron ba kayong pananampalataya na isang araw bahagi ako sa mga katanggap ng pangako ng Diyos? Hindi ito isang church, ulitin ko, hindi ito isang maliit na bagay. It is life everlasting. It is life everlasting. Kung paanong naging mayaman ang iglesia in good things sa mabubuting mga bagay. Maraming mabubuting mga bagay, biyaya, kahabagan na inyong pinapakita. Kabutihan, ibigay ang dapat ibigay sa mga karapat dapat ibigay. Magkaloob sa dapat pagkalooban. Maging mabiyaya sa dapat mabiyayaan. Maging mahabagin sa dapat kahabagan. At lahat tayo ay nangailangan ng kahabagan mula sa Diyos. Do you believe, church? Lahat tayo nangailangan pa ng biyaya. Sa gabing ito ating palapakan ng Panginoon. And may the Lord bless
His Word. May the Lord bless. Hallelujah. Ang ating mga pagsisikap pa, pagpapagal sa ministry, magpatuloy tayong maghahasik hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo muko at manalangin. Dear God, we thank you for everything na pinagkaloob sa iyong iglesia sa aming panahon. For your word, for your encouragement o Diyos sa patuloy na pagtuturo sa amin, sa patuloy na pag-akay at pagpapatibay sa panampalataya. May you bless your word, O God. Bayaan Panginoon na kami ay matuto sa maraming mga bagay. Maging Panginoon ang pagtupad, paglakad, at ang sabi ng iyong salita, sila na mag-iingat sa aking kautusan, sila na lalakad sa aking mga kautusan, mga salita. Hallelujah, I will send a rain in due season. And that is your promise, O God. Meron kang salita, meron kang ipinangako sa huling mga araw. Hallelujah. And we will receive, we will reap, hallelujah, isang araw ayon sa iyong salita, O Diyos, ay aani ang iyong iglesia. At hindi ito isang maliit na bagay, Panginoon. Ito ay biyaya mo. Ito ay kalwalhatian mo, Diyos, na iyong ipagkakaloob sa iyong mga tinawag sa huling mga araw. Ito ay iyong buhay, O Diyos. Hallelujah. Ito ay isang biyaya na hindi namin, Panginoon, tatamuhin mula sa sanlibutan ito. And we thank you, Father God, for your word. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagkakaloob ng karunungan, patuloy na paglakad sa panampalataya, pagsisikap sa lahat ng bagay. And while there's still time, O God, at habang mayroon pang panahon, O Diyos, ang sabi ni Pablo, ay huwag kaming makalimot, huwag kaming mapagod na gumawa ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. And we thank you, Lord God, for your word. Salamat, O Diyos. Bayang sa iyo lamang lahat, mauwian lahat ng kalwaltian, kapurihan. And we're looking forward, Lord God, katulad, Panginoon, ng aking ng bagay na iyong pinadama sa iyong maliit na lingkod. Hindi matapos, O Diyos, sa buwan na ito, ang iyong pagkilos sa iyong iglesia. It will prosper. It will abundantly prosper. Works abundantly, working sa uling mga araw hanggang sa susunod na mga panahon. Until next year, O God, hanggang sa araw ng iyong pag-agaw sa iyong iglesia. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong biyaya. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagkilos, paggawa sa buhay ng bawat isa, sa bawat tahanan, sa bawat kalalakihan, kababaihan sa iglesia. And all the ministries, Lord, lahat na ito ay aming kinikilala that you are still God, God of old, God of the ancient time, God of our fathers, hallelujah. Diyos na patuloy na gumagawa pa rin sa uling mga araw na ito. Bless the church and may bless your word. Pagpalain pa ang bawat sa Panginoon at hindi ko alam kung ano pa ang aming mga pangailangan sa gabi ito, and we have this time to pray, Lord God. Mamaya ay aming sama-sama, Panginoon, na itataas sa iyo ang mga dalangin, ang mga longing, ang mga bagay na nasa aming mga puso, Diyos, ay bayaang sama-sama namin na may taas lamang sa iyo for your glory. For your sake, O God, alang-alang sa iyong dakilang pangalan na aming tinanggap sa uling mga araw nito. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Ating palapakan sa Panginoon. Can we say praise the Lord?